Araw ngayon ng Martes, January 30 tayo, 2024. Pag-usapan natin kung maiinit na nangyari kahapon. Namagatan ko nga itong pulburon versus fentanyl. Alin bang mas lutang? Diba? Magandang gabi nga pala sa inyo, mga lutsi ko rin. Sa mga sulok kayo ng Pilipinas naroroon, magandang gabi. At kung nakakarating to sa ibang panig man ng mundo, salamat. At sa inyo ding lahat, magandang gabi o araw ba sa inyo dyan. God bless po sa ating lahat. Pag-usapan natin tong mga nangyayari, mainit na nangyayari. Kagaya ng nasabi ko, may title ito na pulburon versus fentanyl. Alin ba ang mas lutang? Sino ba ang mas lutang? Kaya sinasabi kong mainit. Sa prayer rally sa Davao, ginanap sa Davao. Napanood ko yung speech ni dating Pangulong Duterte. Talagang gugulat ka rin talaga. Talagang gano'n na talaga siya magsalita, pero masyadong kumbaga piece to piece yung kanyang mga pahayag tungkol kay Pangulong Marcos. Sabi niya, bangag ka na noon, hanggang ngayon bangag ka pa rin. Hindi ba, matatandaan natin na noon palang panahon ng kampanya, binanggit na siya na sabi niya isang presidentiable natin ang gumagamit ng cocaine. Hindi pa niya yung pinapangalanan noon. At tapos ngayon, talagang harap-harapan ang sinasabi niya. Si Marcos talaga isang addict o talagang gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. At ang sa akin naman dito, sana yung kasunod ng mga pahayag niyang ito, yung mukha ang pahayag niya ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sana samahan niya ng mga ebidensya naman para kumbaga ma-justify naman yung kanyang mga, siyempre masasabi pa rin natin ito ng mga aligasyon dahil siyempre wala pa namang ebidensya na nakikita tayo. Although sabi na rin man niya noon na si Marcos, noong dati pa, hindi pa ito nananalong Pangulo, na weak leader talaga. At in fairness, pero talagang sa aking palagay, siguro sasangayon din kayo na tama naman si ating Pangulong Duterte dito. Dahil nakikita rin naman natin, talagang napakabagal magdesisyon ni Marcos. Saka nitong huli pa talagang lumilitaw na parang hindi niya kayang dalahin talaga yung kanyang gobyerno. Na tila ba hindi siya yung talagang nasusunod kung ano man yung mga nangyayari ngayon. Lalo na nga itong controversial na PI, itong People Initiative, dahil nga diba tsatsa ang gusto nilang isulong ng Kongreso. Dito nagkakagulo ng mga Pilipino. Pero ang tindi na nga ng halos ng hidwaan ng Kongreso at ng Senado rito dahil sa PI na ito. At ito rin yung pinunto ni dating Pangulong Duterte sa kanyang speech kahapon sa prayer rally sa Davao. Itong tungkol sa People Initiative na ito na kumbaga bilang isang paglapastangan o pagbalasuba sa ating konstitusyon. Kasi totoong marami naman ang nagtangka o kahit nga si Pangulong Duterte dati, gusto rin yung palitan ng konstitusyon.
Pero ang problema dito sa nangyayari ngayon, kaya maraming nagdududa at tinututulan ito, ay sa intensyon. Hindi basta hula, talagang nararamdaman nila ng isinusulong na People Initiative. Hindi lang basta economic provision ang gagalawin ng Kongreso. Kundi pati ang ating political provision, talagang papakialaman din nila. Yung tungkol sa term limit ng bawat opisyal, ng kandidato. At ito ang iniisip nila na gagawin sa People Initiative na ito. Mintas na ito'y lumalim o sumulong at hindi o pinabayaan. Talagang ganito ang mangyayari. Na kumbaga, wala na tayong sistemang presidential. Magiging parliamentary na tayo. Ang bubuto ng mamumuno sa ating bansa, yun ang mga congressman. At ito nga ang pinapangamban nila na talagang tunguhin ng People Initiative na isinusulong sa pangunguna ni Speaker Romualdez. Dahil siyang may ambisyong maging Prime Minister ng ating bansa. Ito talaga ang talagang naisip nila. Kaya mahigpit yung kanilang pagtutol sa tsa-tsa na ito na isinusulong. Kung sa bagay, kung doon naman talaga yun. Ikaw ba naman, kung si Romualdez ka, parang ang hirap paniwalaan na yung ginagawa mo, yung pagkukumag mo, yung pagkaatat mo, na isulong yung tsa-tsa, talagang kapakanan ng bayan ang gusto mo at paangatin yung ekonomiya mo. Palawakin. Parang ang hirap paniwalaan nun. Unang-una, hindi naman siya yung ibinuto ng tao para manguna rito. Oo nga, nasa Kongreso yung pagsasagawa nito, yung buong proseso nito. Pero ito, nagsisimula dun sa kagustuhan ng Pangulo, ng Presidente. Wala namang ganitong agenda ang Pangulong Marcos. Nilantad nga ito ng dating executive secretary niya, si Vic Rodriguez, na kaya nga siya isang bagay na, ayun na isang dahilan ng pagbitaw rin niya sa administrasyon ni Marcos. Dahil wala nang sa pinag-usapan nila nung sila nangangampanya pa lang na isusulong nila ang tsa-tsa. Ang ibig sabihin, ang pasimuno talaga ng tsa-tsa na ito, si Romualdez. Ang kasalukuyang speaker yung kanyang pinsan. At katunayan, ipinahihinto na nga niya itong People Initiative na ito. Nag-usap-usap na sila, diba? Si Senate President Zubiri at saka siya sa Malacanang. Magkahiwalay sila na pinatawag at pinahinto na nga. Pero patuloy pa rin sa ginapang ng mga congressman ang pagsusulong itong pirma na tinatawag sa bawat distrito sa bawat probinsya ng ating bansa. Ibig sabihin, hindi niya pinapakinggan yung Pangulo. May sarili siya talagang desisyon para sa layunin niyang ito. Diba? Kahit sino naman siguro mapapansin ito. Tapos ngayon parang nung uminit ng controversial at masyado ng mukhang sa lahat ng sektor ay talagang mainit na itong tinututulan, tinutuligsa. Lalo na't may sangkot na nga rito na pamimili, di umano, ng mga napirma. O kaya pinapangakuan ng mga ayuda, etc. etc. Di, ngayon, naghuhugas kamay siya na hindi rin siya nasa likod nun. Kaya ang daming nababalot talaga ng mga agam-agam. Dahil pagkatapos mong atat na maisulong ito, na kumbaga nagkukumaw ka, may timeline pa nga silang inilabas. Nasa June, talagang libisito na ang mangyayari. Ibig sabihin, sila talaga ang may pakana. Hindi sabihin may kagustuhan ng tao na magbago ng constitution. Sila talaga.
At saka nakakapagtaka, di ba? Kanina lang napapanood ko. Yung parang gigil na gigil lahat ng congressman. Ilang gigil na gigil ng pahintuin ng pumilik yung pagtanggap ng pirma na dinadala nila ron. Hindi ba dapat kung talagang tao ang may gusto nito, daya nila mag-rally yung mga tao na pumirma? Hindi sila magsabi na iba tinututulan yung tsatsa, gusto namin baguhin ang konstitusyon. Hindi dapat ganun, hindi. Bakit silang galit na galit na hinaharang yung kanilang people initiative? Hindi ba? O kung talagang hindi silang may pakana, hintay nila yung tao na mag-rally. Dahil yung kumbaga, kung ang tinutulan dito ng mga kritiko ng people initiative dito, yung kagustuhan ng tao, di ba yung pinapalitaw nila? Di ba? Dahil kung talagang gusto ng tao, pag pinigil mo yung kagustuhan ng tao, marami ang tututal, di pagrarally yun. Karapatan naman nila yun, di ba? At saka, kung pumirma na silang totoo doon, ay di, talagang sagwa sila ng rally, huwag yung gigil na gigil. Kung ito pinipigilan, mga congressman. Obvious naman ito masyado. At saka yung napanood ko kanina nung hearing sa Senado, mapapansin nung tinanong si kanilang ipinatawag, maliban kay Marcolita, Iñati, mapapansin nung tinanong siya, na nag-ata sa kanila na ang talagang targetin nila sa bawat distrito na pupuntahan nila, yung nasa kategoryang C at E. Ibig sabihin, yung mga yung talagang mabababang mga kalagayan sa buhay na kung saan talagang pag inalok mo ng ayuda, unang anumang kapalit, talagang pipirma. Tapos yung mga pipirmahan, katulad kasama rin kanina dun sa hearing, English, hindi na maintindihan. Ang ibig sabihin talaga nila, tinatarget nila, talagang walang palag. Hindi makakareklamo. Di ba? Pag tinawag na CNE, talagang yung mabababang antas na ng pamumuhay ng tao ang tinutukoy doon ng congressman na yun, yung Iñati. Hindi lang ito masyadong napagtuunan nila yung pananalita nila. Pero talagang makikita mo yung kanilang plano. Yung motibo, yung target nila. Na pag doon nga naman sila sa bahaging yun pumunta, yun ang tinarget nila mga tao, talagang matik na pipirma talaga yun ng kahit hindi malinaw kung ano yung pinirmahan nila. Naghalimbawa pa nga siya, siyempre po, pag pupunta ka ng isang palengke, isang halimbawa, di, magtanong ka dun sa, kung sino may supervisor dun o yung nakatuka dun na, ituturo ka dun. Siyempre sa lugar na talang kailangan may bibilin. Parang ganun yung kanyang halimbawa pa. Kaya itong PI na ito, talagang ka-PI talaga. At sana nga ipagpatuloy ng matuldukan ito para makabangon at gumawa na sila ng mga totoong batas na makakatulong sa tao. Nila pagpilitan yung ayaw ng sambayanan na sila lang naman ang may gusto. Maliwanag yun. Silang may gusto lang yun, hindi naman ang taong bayan. Isa hirap ba naman ang buhay ngayon? Mag-iisip pa ba naman ang tao na, sige, palitan natin yung konstitusyon. Mag-PI tayo, pumirma tayo, isulong natin yung people initiative na tinatadhana naman ng batas para sa atin talaga yan. Mag-iisip pa ba naman ang ganoon ng tao sa hirap ng pamumuhay ngayon? Pag hindi sila mismo mag-iisip, yung mga congressman na Kaya ang hirap paniwalaan. Tapos ngayon nga, lahat, ultimong si Pangulong Duterte, pumutok na rin nga dahil sa people initiative na ito, mga pirmahan katulad nito. Dahil nga nalalaman na binibili, pag hindi, tatakutin na walang ayuda. Hindi ito lehitim. Hindi ito ang talagang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ngayon, remedyohan nila, gawaan nila kung ano yung katulad halimbawa na lang, nagmamahalan lahat at ang itinuturo lalo pa yung mga smuggler dyan, dapat magpakulong kayo yung mga ganun ang asikasuhin ninyo, yung nagpapahirap sa
mga local natin, agriculture products natin. Hindi pa binibili ng mga tao yan yung bigat din sa kanila pasanin sa halip na napapamura. Dahil sa mga maanumalyang ginagawa ng mga traders na ito o ng mga smugglers kaya, napakataas ng presyo. Di ba? Taas ng presyo, pero yung mismong magsasaka yung nagtatanim, napakababa naman ng bili sa kanila. Yung mga ganun ba? Dapat nire-remedyohan nila yan. Hindi yung puro tsa-tsa ng tsa-tsa na sila lang naman ang gustong sumayaw. At masarapan sa mga pag-intak sa tsa-tsa na yan. Okay. Sana ay magtuloy-tuloy na makapakinig din sila kahit papaano sa taong bayan. At hindi sa sarili lang nilang kagustuhan, sa mga interest nila.